Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Daily Tribune. Tungkol ito sa tinaguriang ghost project sa Ilocos Norte. Title, 28.46 million project, no bridge yet, contractor is Marcos Link. What residents of Barangay Cabaruan, Pidig, Ilocos Norte are staring at today is not a bridge, but concrete piles rising from the river, even as government records show 28.46 million project phase book as completed. Tapos na. Bayaran na. Yung amount 28 million, kailang walang bridge na makita. Ano lang, poste lang. Paano ka makakatawid kung poste lang? Grabe. The project listed under DPWH program code 25AA0294 under the Convergence and Special Support Program has been flagged online as ghost project. Official documents reviewed by Daily Tribune show it is not fictitious, but they also explain why public suspicion has persisted. Mayroong project, may nakatayong poste lang. Kaya hindi naman siya totally ghost. Kuwan lang. Panluloko lang dahil completed na. Kaya lang, tignan mo, wala eh. The contractor is Nortec Builders and Construction Supply, which received about 25.6 million or 90% of the contract amount between March and September. Roughly 2.8 million remain unpaid. The declared output covers 10 sets of board file foundation forming the bridge structure. There is no deck, no span, no usable crossing. Hindi mo talaga magagamit dahil poste lang. A confidential DPWH status report nonetheless marked the foundation phase as 100% completed, with no issues noted, even though the project remains non-functional until future phases are funded and built. This is where the controversy deepens, because Nortec is not just any contractor. As an earlier investigation by Rappler identified Nortec as the third biggest DPWH contractor in Pidig since 2016, with 372.3 million in projects located in the town. Rappler reported that the company is owned by Maribeth Salazar, wife of Vice Mayor of Pidig, Vice Mayor Edwin Salazar, and sister-in-law of Eddie Guillen, a presidential appointee of President Marcos Jr. and current head of National Irrigation Administration. Yon, koneksyon sa NIA, appointee ni PBM. Guillen's office has denied any intervention in procurement, citing decentralized bidding systems. However, governance expert quoted by Rappler have argued that conflict does not always announce itself through signatures, particularly when contractors tied to political families repeatedly secure projects in their own jurisdiction. So, yan po, nakakalungkot. Sandali parang may picture dito. May ipakita. Yung nasa yung picture nasa caption, poste lang talaga. So, mabuti na lang at may mga media outlets na nagkakandak ng ganitong investigative journalism. Kaya nalalaman natin. Ano ba yung announcement noon ni General Azurin ng ICI na nag-inspect daw sila sa 4 na project doon. Kaya lang wala naman daw silang nakitang ghost project. Kasi ang tinitignan lang muna is flood control. So ito naman, bridge. Parang related din sa flood control dahil magbaha, kailangan mo ng bridge para tumawid. So,
Is this just a tip of the iceberg? Isa lang ito na naisiwalat. Baka marami pang iba. Kaya nga, yung panawagan noon, ang daming nananawagan, si Governor Chavit Singson, sina Congressman Pulong Duterte, Attorney Rowena Guanzon, nananawagan ICI na mag-imbestiga sa Ilocos Norte, but up to now, wala pa akong namomonitor na ICI na nag-imbestiga ng lubusan sa mga flood control projects sa Ilocos Norte. Ganon din sa Leyte. Hindi sila, ang inuuna, Davao. Of course, Bulacan, dahil nandiyan ang sentro, okay lang yun. Kaya lang, ang mga problema nasa iba't ibang lugar, Davao naman ang tinatarget. Kaya nga, pati si Senator Lacson, nagpayag siya na malaki yung perception, growing perception ng taong bayan na mayroong selective justice o selective investigation sa nangyayari ngayon sa flood control. Kaya nga ang advice ni Senator Lacson sa Pangulo na hands off, wag na siyang makialam sa investigation kasi lalo lang nare-reinforce ang perception, haka-haka ng taong bayan na may prinoprotektahan. So, ilan pa kayang mga ganito? Sabi ni Congressman Pulong Duterte, maraming nagsusumbong sa kanya ng mga kaibigan niyang Ilocano, nagpapadala ng pictures, mga substandard na mga proyekto sa Ilocos Norte na inaapurang ayusin para hindi mabuking. Tapos, yun na nga, itong mga lumabas na investigative reporting ng PCIG, tinagurian si Congressman Sandro Marcos na pork barrel king, nakatanggap ng pinakamalaking allocables amounting to 15.4 million. So, paano pa tayo magtitiwala sa gobyernong ito na totohanan ba ang imbestiga, panagot sa mga salarin o pinipili lang? Kaya wala na, ang taong bayan halos kakaunti na ang nagtitiwala sa gobyernong ito. Kaya nga ang negative ng Pangulo, nagkaroon na lang siya ng negative 3 trust rating sa huling survey ng SWS. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Mo nang matagaan si tatay. Tagaan yero. Tanawan na ni akong sinano. Kabungkag na ni akong balay. Mo na ni ang akong balay magkabungkag na. Mao ni ang balay ni Lolo. Mo na ni siya tanawa akong balay magka bungkag na ni. Ipanuturan na nako og kuan bato kay lupad na sa langit. Tanawa na o. Mao ni ang sulod ni tatay. Wa na akong kuan. Kusog kay allergy ko. So kung ulan, turuan daw kay si tatay o kay ang iyong ulan daw tayo. Magkuan na siya. Tanawang abuano. Kung magluto sila, Magbasa so na. magbasa na. Among nilutuan. Kanaagi man na sa ulan ano, kanang naada ka. So munang ilang kahimtang. Ulan na gyud. Ang diri sa sala, so gisapahan na lang og habol og silupin. Karon dili daw tuluan sa ulan. So karon tay unsay imong masulti nga natagaan ka giyero, makatop na gyud ka. So atol pa gyud sa Pasko, Merry Christmas tay. Salamat kayo kay ikaw nagatag sa mo grasya og panalangin inatunta nga tanan tatagaan og maayong panlawas. So tay nganong karon sa pila ka tuig sa kidugayon sa imong balay karon pa kan makatop og giyero karon pa mapulihan nga natagaan ka. So unsa day imong panginabuhian tay? Ang akong paningabuhian ngadtong una nga kusog pa ko farmer ko So ako sa area sa among yutang kabilin. Unya karon nga na
kang minyo ng akong mga anak So, na wala wala na na kay di kaya. ako kahimo kay ang akong na So pila na imong edad tay? 66 So sila kay mga anak tay. walo So, natananan na kami so nyo. senior na si tatay. So dako iyang pasalamat sa Ginoo nga natabangan siya o giyero kay makaatog na daw siya. Sige tay, salamat. Salamat kaayo, salamat kaayo. Mato magbabaya. Hamig supporter ta kaniton hantod sige, una tay. migamit ko Salamat po. mga katauhan na suportaran kay sa mga senior citizen O, sige ang mga tay. maluyaon. Salamat. Salamat.